Sige po, tayo po magdasal. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw nito, sa pagbigay po sa amin ng pagkakataon na makarating po sa inyong panambahan na ligtas, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Jesus, na sa pagkakataon na maitaas po namin, Lord God, ang iyong pangalan po. Maraming salamat po, Lord God, na sa araw nito, itataas po namin ang iyong pangalan, Lord God. Lord, gabayan niyo po, Panginoon Jesus, ang aming mahal na pastor, Lord God. Siya po magbibigay po ng inyong salita, Lord God. Ihanda niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon, sa aming pakikinig, Panginoon. Sa lahat po, Lord God, ng aming matututunan, Lord God, nawa po ito ay hindi lamang po tumatak sa aming isip, sa amin, pagkas ito po ay makita po, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. And nawa po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng boldness, Lord God, na ma-share po ang inyong salita, Lord God, sa lahat po ng mga tao at higit po sa mga taong nangangailangan ng inyong salita. Panginoon, kami po nagagalak sa araw nito, Panginoon Jesus, dahil po tinipon-tipon niyo po kami sa araw nito, Panginoon Jesus. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng mga nagawa namin mga kasalanan sa araw ito at sa mga nagdaang araw at sa susunod pa pong araw, Panginoon Jesus. Pagkalinisin niyo po ang aming puso, Panginoon Jesus, ang gabayan niyo po kami, Lord God. And maraming salamat po dahil hindi niyo po kami binabayaan, hindi niyo po kami iniiwan sa mga oras na kailangan namin po kami. Lord, muli sobrang salamat po dahil po napakabuti niyo po. Tapat po kayo sa amin, Panginoon. Lord, ang araw na ito ay iaalay po namin sa inyo. Kayo po ang bida sa araw na ito. Nawa po, Panginoon, gabayan niyo po kami, tulungan niyo po kami sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. We love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Praise the Lord. Sige po, pakibati ang iyong katabi at magsabi sa kanya, praise the Lord. Bago po natin awitin ang awit na ito, kaya niyo pong basahin ko po ang salita ng Panginoon mula sa awit 133. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa laging sama-sama ng magkakapatid. Pakitabi kayo katabi, kapatid, I love you with the love of God. Yes, may kasunod po yan, no? Sa English po, no? How good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity, for there the Lord will command His blessing. Amen. Tunay nga, sa ating po magsama-samang ito, ang Panginoon ay mahayaang tunay lumalugod sa ating mga buhay at siya magpalad sa iyo sa akin. Amen. Let's sing this song. How good it is. Hallelujah. Oh, how good it is. Oh, how good it is. When the brethren well together, well together. How good it is.
mas maganda siguro tignan, maghawak-hawak tayo ng kamay. Pagdating doon sa verse na, oh how good it is, hawak-hawak tayo ng kamay. And then pagdating doon sa chorus, itaw, for there the Lord commands the blessing. Okay ba yan? Okay, see it again. Oh how good it is. Oh how good it is. When brethren dwell together, in unity. How good it is. How's it right? Oh how good it is. When brethren dwell together, in unity. Forever the Lord, amen. Forever the Lord, commands our blessing. Life forevermore. Joy, 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 joy.
singing and dancing with the people, singing praises. I love to stand and enjoy with my hands and raise my voice. Set my feet, you set my feet to dancing. You fill my heart with song. Give me reason to rejoice. Rejoice. Yes, Lord, rejoice in your presence, Lord. Draw us near to your God as we draw near to you, Lord. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. Give me reason to rejoice. Rejoice. Love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. Lift my hands and raise my voice. Where's your hand, go on? Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Hallelujah! Come on, somebody shout hallelujah! Give the word to the Lord. Hallelujah! Ang Church ng Panginoon ay hindi lamang nakikilala sa kanyang mabubuting gawa, kundi tayo ay nakikilala sa ating pong pinapahayag, sa ating pong pananampalataya. So this next song, aawitin natin ang mga pinapahayag ng ating pong pananampalataya. Hallelujah!
scripture po ngayon ay Efeso chapter 3, sa Efeso chapter 4, verse 11 to 16. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinira upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maniligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Sige po, before we start, let's come with the Lord in prayer. Holy Father, Lord, muli maraming salamat po sa patuloy mo pong pagkilos sa bawat isa sa amin, Lord, as we worship you, O God. And we ask you, Lord, to bless your word, O God. Speak to us, O God, at ikaw pong patuloy na maluwalhati at maitaas sa aming kalagitnaan, O God. Bless also, Panginoon, ang pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon, sa bawat churches, O God, na ikaw ang ipinapahayag, O God. Churches, Lord, the part of the body of Christ, O God. Be blessed, O God. Be glorified, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pakibati po ang inyong mga katabi. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating temang, sige po, pakibasa. The Church. Ang bawat isa po sa atin ay kabahagi ng church. Kaya sabi mo sa katabi mo, part ka ng church. Tayo pong lahat ay parte ng church. We are part of the body of Christ. And the last Sundays, narinig po natin, especially sa second and third Sunday, narinig po natin how the church start, paano nagsimula ang church, at kung ano ang ginawa ng early church. In Acts chapter 2 po, nakita po natin kung paano nagsimula ang church through sa pagpapahayag ng magandang balita o ng gospel, and of course, through the works of the Holy Spirit, through sa pangangaral ni Peter. Ang mga tao po ay na-born again, sila po ay nabagabag ang kanilang kalooban, they were taught in their hearts, at sila po ay sumampalataya. Maganda po, basahin muli natin in Acts chapter 2, simula verse 37. Again, after pong mangaral ni Pedro, ito po ang kanilang naramdaman o ang nangyari sa mga taong nakapakinig ng pahayag ni Pedro, nakapagpahayag ng gospel. In verse 37, ang sabi po dito, Acts chapter 2, nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito.
ang gospel po, nung marinig nila ang gospel. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Again, in verse 37, they were cut in their hearts, nahati ang kanilang mga puso, nabasag sila. At ang tanging makabasag lang po talaga sa atin ay ang gospel. Of course, through the works of the Holy Spirit. Kaya po tayo na born again, hindi dahil nagpa-convert tayo, nagpalit tayo ng relihiyon, kundi na born again tayo because of the works of the Holy Spirit. Because of the gospel. Ayan dahil kung bakit po tayo naligtas. At ito po ang naranasan nila nang marinig nila ang magandang balita. They were cut in their hearts. Sa Tagalog, medyo mababaw lang po, nabagabag ang kanilang kalooban. Pero sa ESV talagang pinakita doon na hati ang kanilang mga puso. Verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Kapag tayo po inaborn again, tayo ay kumilos ang Holy Spirit sa buhay natin, ito po ang response natin. We will repent in our sins and believe in the Lord Jesus Christ. Kaya po sa lahat ng na-born again, sa theology, regenerated, ang response po natin ay kikilala tayo sa Panginoon Jesus. Tingnan mo, tanong mo yung katabi mo, kumilala ka na ba kay Lord? Dito po nag-start ang church sa pangangaral ni Peter. At nakita po natin na rin natin ito in previous Sundays. Dito nag-start ang early church at nakita natin ang kanilang mga ginawa. They commit sa gawain ng Panginoon, they commit in brotherly love, they commit sa ministry, they commit in worship. Yun po yung response ng ginagawa ng tao kumilala sa Panginoong Jesus. They are committing sa ministry, they are committing in worship, they are committing sa church. At tanongin mo ulit yung katabi mo, are you committing sa church? At kapag binasa po natin yung buong Acts, hindi lang po ang church nagstay sa Jerusalem. Ang church po ay lumaganap, lumawak. Napunta sa iba't ibang probinsya, iba't ibang bansa, mostly in Middle East at sa Asia Minor, lumaganap po ang church. At paano po nagsimula ang paglaganap ng church? Look at Acts chapter 8. In Acts chapter 8, simula verse 1, sabi po dito, verse 1, sinangayunan ni Saulo ang pagpatay kay Stephen. Sa previous chapter po, may kita natin na pinatay po si Stephen through stone to death. At ang isa sa mga nag-approve ng pagpatay kay Stephen ay si Saulo. O later on, mas kilala natin sa pangalang Pablo. Hindi pa siya nakakilala sa Panginoong Jesus. Siya po ay persecutor ng church. Following verse 1 pa rin po, sinangayuan ni Saulo pagpatay kay Esteban, tingnan po sumunod na nangyari. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. Ang church po hindi nagstay lamang sa Jerusalem, sila po ay lumaganap. At paano sila nag-start na lumaganap? Nung sila po ay pinersecute na. Nung church po ay pinersecute, di ko maalala, iniraragol ko sino nagsabi ng bagay na ito. Sabi niya, ito yung ginamit ni Lord para lumaganap ang church persecution. Dahil pagka hindi sila pinersecute, mag-i-stay lang ang church sa Jerusalem. Kaya dito po may kita natin na mayroong matinding pag-uusig sa Jerusalem church. Kaya ano pong ginawa nila? Let's continue reading. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak po ang church at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Lahat nag-scatter po sila in the regions of Judea at ng Samaria. Verse 2, si Esteban na may inilibing
ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na usakin ng iglesia. Again, ito po ang dating buhay ni Paul, persecutor po siya ng church. Pinasok niya mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at binalanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki at babae. Look at verse 4. Verse 4, ipinapangaral ng mga mananampalataya. Sino mananampalataya? Nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Hindi po sila nag-scatter o nagkahiwa-hiwalay tapos tumalikod na sa pananampalataya. Hindi po. Nung sila ay nag-scatter, sila ay nagkawatak-watak, patuloy pa rin nilang ipinalaganap ang salita ng Diyos. Kaya po ang church ay lumaki ng lumaki. Napunta sa iba't ibang lugar. Hindi po namatay ang church yung nagkaroon ng persecution. Because ito po ay lumawak ng lumawak. Dumami ng dumami. Nagkaroon ng persecution sa Jerusalem Church. Ang mga believers ay nagkawatak-watak, nagpunta sa iba't ibang lugar, pero hindi tumigil ang church. Nagpatuloy ang church kahit sila po ay nagkawatak-watak. Nagkawatak-watak sila because of persecution po. Hindi po dahil may pagkahati-hati o may pagkakampi-kampihan, hindi po. Nagkawatak-watak sila because of the persecution. Dahil may pag-uusig. At dahil sa pag-uusig na yon, ay patuloy na na-expand ang church. Kahit na sila ay persecuted, they still preach the gospel. And after that persecution, dumami rin po ang mga missionaries. After Acts chapter 9, may kita natin yung conversion na ni Paul. Si Paul po ay nakakilala na sa Panginoon at si Paul po, together with Barnabas at ng ilang pang mga tao, sila po ay mga naging missionary. Nagkalap sila sa iba't ibang lugar upang ipangalan ang magandang balita. Kaya po lumaki, dumami ng dumami ang church sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang mga bayan. At kahit may persecution, may kita po natin sa buhay ni Paul na kahit may persecution, ilang beses siyang kinulong, ilang beses siyang hinagupit, and yet hindi siya natatapos, hindi siya tumitigil sa pagpapalaganap ng magandang balita. Tanungin mo yung katabi mo, nagpapalaganap ka ba ng magandang balita? Again, they were persecuted and yet they are preaching the gospel. At isa po sa mga church na na-establish ni Paul ay ang church sa Efeso. Kung saan po manggagaling ang passage natin this morning. Ang title po ng message natin this morning, may basa po, to equip the church. Again, sa buong Book of Acts, may kita po natin kung paano nag-expand ng church, paano napunta sa iba't ibang lugar, at dito rin po natin makikita kung paano nagsimula ang church sa Efeso. Look at Acts chapter 18. In Acts chapter 18, tignan niyo po kung paano nagsimula ang church sa Efeso. Actually, ano po yan, simula 18, 19 hanggang 20, diyan po natin makikita ang pasimula ng Ephesian church. In Acts 18, simula verse 18 po. Acts 18, simula verse 18, ito pong sabi. Verse 18, pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Corinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpagupit siya ng buhok sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Sumakay siya ng barkong papuntang Syria kasama ang magsawang Priscilla at Aquila. Look at verse 19. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa at siya'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga taong naroroon. Hiniling nilang tumigil siya roon ng mahabang panahon, ngunit siya'y tumanggi. Sa halip sinabi niya na siya'y magpaalam sa kanila, babalik ako rito kung loloobin ng Diyos.
umalis siya sa Efeso sakay ng isang barko. Dito po nag-start ang church sa Efeso. Nang dumating po si Efeso together with Priscilla and Aquila, si Pablo ay pumasok sa sinagoga, nakipag-debate doon, ipinahayag ng gospel. Hiniling nila si Pablo na tumigil pa roon, pero si Pablo ay may kailangan puntahan, kaya po siya ay umalis. Nagpaalam siya at nangako siya na siya ay babalik. Katulad ni John MacArthur, si Aisha dito, nalimutan ko yung pangalan. Douglas MacArthur yun. Kasi pare sa apelyido eh. Aisha returned at ito ang sinabi ni Pablo, babalik siya sa Efeso. Hindi na po natin babasahin, pero tingnan nyo na lamang po yung pag-uwi yung Acts chapter 19 and of course Acts chapter 20. May kita po natin dyan ang pagbabalik ni Pablo sa Efeso. At nung i-summarize ko na lang po, pagbalik ni Pablo sa Efeso, marami pong nangyari. Sa unang part dyan, may kita natin na nakita o na-meet ni Pablo yung mga believers na nabaptize sila sa pamagitan ng baptism ni John the Baptist. Hindi sila nabaptize in the name of Jesus, kaya sila po ay binaptize. Then the following, may kita po natin dyan yung mga anak ni Sceva, na nakita nila na sila Pablo nagpalayas ng demonyo, gumawa ng himala, kaya trinay din nila. Nagpalayas din sila ng masamang espiritu, pero ang nangyari po sila yung pinalayas ng masamang espiritu. Then the following, na may kita po natin dyan, ay nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Efeso dahil sa pangangalan nila Pablo. May mga craftsman po dyan na nag-aalala sila sa kinabubuhay nila dahil binibenta nila ay yung mga ribulto ni Artemis. Kasi sabi ni Pablo, hindi Diyos si Artemis. Kaya sila ay nagkaroon ng welga against Paul. Yan po yung mga nadatnan ni Paul sa Efeso. Pero may kita natin dyan na sa dami ng taon na nanatili si Pablo sa Efeso, I think 2 years or 3 years, si Pablo po ay nakapag-establish ng church sa Efeso. Kaya pag binasa niyo po yung chapter 20, yung pamamaalam ni Pablo sa Efeso, may kita natin dyan na ang kausap ni Pablo ay mga elders. May elders na sa church. Ang church po ay na-establish na ni Pablo. Kaya itong church na ito po, si Pablo ang nag-church plant, si Pablo ang nag-build nitong church na ito. Force, may mga tulong, may mga kasama siya dyan, may mga katulong siya dyan, si Aquila at si Priscilla, si Silas, may kita natin sa Acts chapter 18, sa pinaka-last part. May mga taong kasama si Pablo to build the church in Efeso. Pero again, it is Paul who established the church. Kaya sinulatan ni Pablo ang mga taga-Efeso. At sinulatan niya po ito nang siya po ay nakakulong. Sa kanyang sulat in chapters 1 to 3, sa Ephesians chapter 1 to 3, may kita natin yung pinakamainam, pinakamasarap, kumbaga, theology na mahalaga sa ating pananampalataya. Yun ay ibinigay ni Pablo sa mga taga-Efeso. Ang assurance ng ating salvation. Ang assurance natin kay Jesus pagdating sa kaligtasan. Sa chapter 1, may kita natin dyan kung paano tayo tinawag o inelect ni Lord before the foundation of the world. Sa chapter 2, may kita natin dyan kung paano tayo naligtas by faith and not by works. Maganda basahin niyo po yung Ephesians. Napakamainam po niyan, kumbaga napaka-masarap yan sa ating spiritual life. Dahil pinapakita po dyan ang kahalagahan o kung paano tayo naligtas. In Ephesians chapter 2, again, nakita natin dyan na we have been saved through faith, by grace. Naligtas tayo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Again, hindi po tayo naligtas para gumawa. Hindi tayo naligtas dahil sa paggawa natin ng mabuti,
na ay ginawa ko to ng ginawa, nagsimba ko ng nagsimba, baka plus points ako sa langit. Hindi po. Naligtas tayo dahil namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. At yun po ay dahil sa biyaya ng Diyos. And we have to believe in that. To have faith in the Lord Jesus Christ. Kaya sa chapters 1 to 3, may kita po natin dyan yung essential doctrine regarding sa ating salvation, sa ating kaligtasan. Pero pagdating po sa chapter 4 to 6, may kita man natin kung paano dapat o ano ba dapat gawin ng isang church o ano ba dapat gawin ng church ng mga taong naligtas na. Ano ba dapat ang ginagawa nating mga mananampalataya? And here, may kita po natin, tignan po natin, in chapter 4 po, verse 11, dito po may kita natin ang isa sa mga sinabi ni Pablo para sa church. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon o nagbigay ng gifts si Lord sa bawat isa sa atin. In verse 11, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may maging propeta, ang iba ay mga ebanghilista, ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ng lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Nakita natin dyan sa verse 1 na si Lord sa upper verses after verse 1 na si Lord ay nagbigay ng mga gifts throughout His grace, nagbigay ng regalo sa bawat isa sa atin. Kaya may mga office na ganito, may apostol, may propeta, may evangelista, may pastor at may guro. The purpose niya is to equip the church. Kaya po ang title ng message natin this morning, to equip the church, to equip the saints. Ihanda ang mga mananampalataya. Ihanda ang mga taong kumilala sa Panginoong Jesus. At ikaw at ako yun. To equip us, mga mananampalataya. Look at verse 1. Tingnan niyo po ang sabi ni Pablo in Ephesians chapter 4 verse 1. Kaya't ako, verse 1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Sa ESV, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Lahat po tayo dito ay tinawag ni Lord. Ano yung may katabi mo, tinawag ka ba ni Lord? Lahat po tayo dito tinawag ni Lord. Kaya meron tayong gampanin. Kailangan natin lakaran yung buhay na pagkatawag sa atin ni Lord. At sinabi po dyan ni Pablo, urge you to walk in a manner worthy of the calling that you have been called. Nakikiusap si Pablo sa atin, specifically din sa Ephesian Church, pero of course, address din sa atin, nakikiusap si Pablo na mamuhay tayo ng nararapat. Tinawag tayo ni Lord, so we have to live according sa kalooban ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay tinawag ni Lord. May calling sa atin si Lord. Tinawag tayo, so we have to live sa bagay na iyon. And tinawag tayo, kaya dapat mamuhay tayo ng nararapat sa pagkatawag sa atin. Kaya pag binasa natin yung verse 2, binanggit dyan ni Pablo, magpakumbaba kayo, magkaroon kayo ng unity, magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa. Kasi yan dapat yung manner. Yan dapat yung dapat nating isa pamuhay bilang mga mananampalataya. The question is, meron nga ba tayong unity? May kita nyo dyan, meron one body, one church, one Lord. Dapat may unity ang church. Pero question, gaano tayo pa-united bilang mananampalataya? At may kita natin dyan after yung pagsasabi dyan ni Pablo in verses
2 and following sa verse 5 yata, I think sabi dyan ni Pablo, nagbigay si Lord ng mga gifts, regalo. At dito may kita natin ang purpose ng regalo na yan, para ihanda ang mananampalataya. Ihanda ang church. Yan nagbigay ng mga apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Pero may mga offices dito na wala na po baka may tatayo dyan sa inyo, sabihin, ako ay tinawag na propeta ng Diyos. Wala na pong ganun Ako ay tinawag na apostol ng Diyos. Ang apostol po ay sila lamang po ang nakakita kay Jesus face to face. Kaya sila yung mga apostol. Pag nakita mo si Jesus face to face, baka hindi ka nabuhay. Kaya po, wala na pong apostol at wala ng propeta. Kaya wala pong tatayo dyan na tinawag ako, may gift ako ng prophecy. Wala pong ganyan Pero again, nagbigay si Lord ng gifts. Para anong purpose? Para ihanda ang mananampalataya. To equip the saints, to equip the church. Kaya may mga gifts po bawat isa sa atin. Hindi po nalilimitan ng gifts dun sa evangelist, pastor, guro. Hindi po. May mga gifts na ibinigay po sa atin ni Lord na dapat natin gamitin for the ministry. Gamitin sa church. And the question is, hindi ko yata nailagay dyan, why does Paul wants the church or the saints to be equipped? Of course, hindi lamang po ito si Paul, kundi ang Lord. Nais ng Lord na tayo po, ang church ay ma-equip. Pero ang question is, why? Bakit kailangan po nating ma-equip? At tatlong bagay po nais ko pong ibahagi sa bawat isa. O sabi sa katabi mo, introduction lang yan. Point number 1, bakit po natin kailangan ma-equip? Point number 1, pakibasa ng malakas. To serve one another. Sabi mo sa katabi mo, to serve one another. In verse 12, sabi po dyan, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. To equip the saints sa ESV, to equip the saints for the work of ministry. Merong ministry. Kaya po in-equip o ini-equip ang mga mananampalataya. May ministry na gagawin ng bawat isa sa atin. Kaya yung mga nagtatago-tago sa ministry dyan, sabihan mo, merong ministry para sa'yo. Parang ayaw mo sabihin. Ayaw po ng ministry. Kaya tayo ini-equip ni Lord dahil merong ministry. And the question is, are we participating sa ministry? And of course, hindi lamang po ang ministry or worship ministry. Maraming ganyan na attend sa church dahil gusto maging part ng worship ministry. Especially kapag yung church, yung mga mega church, katulad ng CCF, COG, bago ka makapasok sa worship ministry nila, talaga may mga training sila, may pagdaraanan sila, para makatayo sa harapan. At maraming Christian akala kapag nakatayo na sa harapan, ito na yung ministry. Successful na ako, naglilingkod na ako kay Lord. Paano yung mga taong hindi nakakatayo sa harapan? Hindi ba sila nakakapag-ministry kay Lord? Ang ministry po ay hindi lamang patungkol sa worship ministry. Dahil as a church, ang ministry natin bilang church ay ministering one another. Paglilingkod sa bawat isa. Serving one another. Kaya may pastor sa church because ang pastor ay nagsiserve sa church, siya ang nagpapahayag, nagfi-feed sa church para lumago sa pananampalataya. Kaya may elders sa church dahil ang elders ang nag-lead sa church para ang church ay lumago.
hindi lamang spiritual, kundi sa physical, pati sa physical na pamumuhay. And the congregation, kaya naririyan ang congregation ay para magpalakasan sa isa't isa. To strengthen ang elders, to strengthen the church, dahil ang kapatid na nagmamahalan ay kaligayahan ng mga pastor at ng mga elders. But the question is, are we serving one another? Naglilingkuran ba ang bawat isa sa atin? Kaya kailangan nating ma-equip para tumatag ang church at magiging matatag ang church kung nagsaserve tayo sa bawat isa. We are serving one another. Doon po tumatatag ang church. Ang naisang Lord, tayo po ay maging isa, one body, na siya ang ulo ng iglesia. Balikan po natin yung verse 2. Tignan po natin, Ephesians chapter 4, look at verse 2. After po sabihin ni Pablo na mamuhay tayo ng worthy, doon sa pagkatawag natin, mamuhay tayo ng worthy bilang mga tinawag ng Lord. Tingnan niyo po ang sinabi ni Pablo in verse 2. Verse 2, kaya kayo'y maging mapagkumbaba. Ito yung worthy na dapat nating ito yung dapat nating isa pamuhay bilang mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba. Again, verse 2, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon, at matiyaga. Ganito nga po ba tayo? Mapagkumbaba, mahinahon, matiyaga. Mapagpalaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ganito nga po ba tayo mapagpalaya because of love to our brothers and sisters in the Lord? Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. We have to be united in the Holy Spirit. Sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. At tignan niyo po yung verse 4. May isang katawan, may isang Espiritu. Kung paano may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ang higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nanatili sa lahat. God is working sa buhay ng bawat isa sa atin. Nananatili siya sa atin. Kaya trabaho lang natin ay maging united as one body, one church. Pero gaano tayo ka-united? Gaano tayo ka-united as a church? Ito dapat ang church, serving one another. Meron pa nga pong mas mabigat na sinabi dito si Paul, look at Galatians chapter 6. Ito, sinabi ni Paul, sobra-sobrang pag-ibig ang ibibigay natin sa ating kapatid. Tignan niyo po, Galatians chapter 6, simula verse 1. Galatians chapter 6, simula verse 1. Mga kapatid, verse 1, Galatians chapter 6, verse 1, mga kapatid, kung may isa sa inyong nahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya, subalit gawin ninyo ito na mahinahon at mag-ingat kayo, baka naman kayo matok. So look at verse 2. Ito po yung talagang pag-express ng grabing pag-ibig. Sobrang pag-ibig. Look at verse 2. Magtulungan kayo sa pagbubuhat o sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay may tutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sa ESV sabi po dito, bear one another's burden. Buhatin mo yung burden ng kapatid mo. Kaya ba natin gawin yun as a church? Ito, sobrang pag-ibig ito dahil tutulungan mo yung kapatid mo to carry
her or his birthday. Hindi lang ito kamustahan sa loob ng church, tapos pagkaka sa labas ng church, parang hindi magkapatid sa Panginoon, walang pansinan. Ito po, bearing one another's burden. Ganitong service yung pinapahayag o sinasabi ni Paul sa mga taga-Galatia. Bear one another's burden. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. May kapatid na nabibigatan, carry his load, help her. Di mo naman bubuhatin lahat-lahat. Kundi sabi ni Pablo, tulungan mo siya to carry their burden. Help him or her to pray. Give time, baka kailangan ng kausap. At ang mahirap, madalas ang pastor ang nag-carry ng burden at hindi tumutulong ang members. May burden na nga si pastor, burden pa rin yan yung burden ng kapatid. Pero part po yun ng ministry. Pero mas maganda kung bawat isa ay nagtutulungan. At ang matindi pa po dito, imbis na yung burden lang ng kapatid, yung kinikerry ng pastor, ang kinikerry na rin ng pastor ay yung church. Burden niya na rin yung church kasi pasaway yung mga members. Kaya may kita po natin dito na napakahalaga ng serving one another. Paglilingkuran, dahil ito po ay part ng ating ministry as a church. Paglilingkuran, pagpapalakasan, pagtutulungan, carrying others' burden, strengthening each other. Kasi tayo po ay one church. Iisang iglesia. Kaya tanong, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo muna yung katabi mo. At tanongin mo yung sarili mo, kaya mo ba tulungan ito? Yun po yung trabaho ng magkakapatid. Ministering to one another. Kaya tayo ini-equip, inihahanda para makapaglingkod tayo sa bawat isa. The question is, nagpapa-equip ka ba? Para matutunan mo paano maglingkod. O naihanda ka naman na, pero ang tanong, naglilingkod ka ba? Are you serving? Are we serving one another? Yung po ang first point, kaya po tayo ni-equip to serve one another, to minister to each other. Para no pong purpose, again, basahin ko lamang po, yung verse 12, ginawa niya ito upang henda sa paglilingkod ng mga hinirang, ng lahat ng hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Para maging matibay ang church. Hindi po tayo magiging matibay as a church kung tayo po ay divided sa bawat isa. Here we have to serve one another. Point number 2, bakit po tayo ini-equip ng Lord? Point number 2, to stand against false teachings or false teachers. Dapat teachings po dapat yan. Against false teachings. Look at verse 14. Sabi po sa verse 14, nang sa gayon, verse 14, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo manililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kautusan at panlilinlang. Basahin ko lamang po yung verse 13, hindi ko po na nilagay. In verse 13, sabi po dyan, verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Verse 14, nang sa gayoy hindi
Hindi na tayo magiging katulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamatian sa pamamagitan ng kanilang mga kautusan at panlilinlang. Ito po ang nais ni Lord, kaya tayo ini-equip para makatayo tayo, ma-discern natin what is right, kung ano ang tama, ano ang totoo, at ano ang kasinungalingan. Malaman natin ang katotohanan, to discern ano ang totoo sa false teachers, against false teachers, to stand against false teachers. Ito po ang nais ng Lord. Kaya tayo ini-equip. Kaya tayo inihahanda. Dahil darating at darating ang mga false teachers. At sa panahon po natin ay nangyayari na ito. Look at Acts chapter 20. Acts chapter 20, ito po ay kasama sa farewell ni Paul sa kanyang pamamaalam sa mga taga-Efeso. At tignan niyo po ang kanyang mga sinabi. Ito po ay part ng kanyang pamamaalam sa mga taga-Efeso. After po ng mahabang farewell ni Paul dyan, sila po ay nag-iyakan. At tinatid nila si Pablo sa barko na kanyang sasakyan. Pero ito po ay part ng kanyang farewell in verse 28. Acts 20, simula verse 28. Ito po ang sinabi. Ito po ang sabi ni Pablo, verse 28. Ingatan ninyo, verse 28, Acts 20. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Addressing sa mga elders. Ang mga elders po kausap dito ni Pablo. Na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos sa kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Bakit daw po? Verse 29. Alam kong pagkaalis ko ay magsisipasok ang mga mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo ay may lilitaw ng mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahingkayan na sumunod sa kanila ang mga alagad. Ito po ay nangyayari na sa panahon natin ngayon. May mga lobo, may mga asong gubat na gustong lapain ang mga tupa ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga maling katuruan, pagtuturo ng mga mali, taliwas sa salita ng Diyos, taliwas sa sound doctrine o sa pinapangaral ng magandang ng salita ng Diyos. Last time po may shinare akong video ng isang babae. Ngayon po lumalabas na hindi raw siya babae, transgender daw iyan. Pero hindi ko pa po nasa-search ng malalim kung talaga bang transgender daw yung babaeng iyan. Pero kasi sa kanyang boses, pag narinig yung ngayon malalita, babaeng boses siya. Itong taon po ito ay laging nag-live sa TikTok. Sa TikTok, pag nag-live ka, after mo mag-live, mag-end live, hindi na yata nare-retrieve yung live, kaya wala nang replay. Hindi na mapapanood yung replay sa TikTok pag nag-live. Unless mag-screen record ka para ma-replay mo. Pero itong babae ito, itong taong ito ay sa TikTok pag na-live at marami siyang followers. At marami siyang mga tinawag na false teachers na dyan yan. Si Tete Restay o si King Reyes. Marami pang mga tinawag niya na false teachers. At itong taong ito, nung pinanood ko yung kanyang video, speaking about, kaya tinawag niya ng mga false teachers, itong sila King, ay dahil daw naniniwala sila King sa rapture. May mga sinabi pa siya na about sa yung chip po, yung mga chip, yung microchip daw,
So yun yung mga binabanggit ng babaeng ito. Pero nung siya ay kinausap ni King sa isang, pinakit si King sa isang live sa TikTok, at sila po ay nagkausap doon, itong babaeng ito ay wala pala talagang alam sa eschatology o patungkol sa end times. Hindi niya alam yung tatlong view ng millennium o yung tatlong view ng yung 1,000 years. May tatlong view po yan. Pre-millennium, post-millennium, millennialism. May tatlong view yan. Pero hindi niya alam. At kagabi may nakita po ako na isang chat na kung saan itong babae ito o itong taong ito, hindi kung saan babae kasi baka transgender yan eh. Pero itong taong ito na kasama sa isang GC, basta may tinatanong sa kanya, bakit mo ginagawa ito, o sino ka, parang gano'n, bakit mo ginagawa ito. Sinabi niya lang, I am. Ibig sabihin ng I am. Ang I am po ay referring, o ito po ay pangalan ng Diyos, na ibig sabihin ay Yahweh. Nasa New Testament, si Jesus lang po ang gumamit niyan. Kasi sabi niya sa sarili niya, I am, buhay. I am who I am. Dahil si Jesus po ay Diyos. Yan yung ginagamit ang name na Lord, tinatawag niya sarili niyang si Yahweh. At itong taong ito ay tinatawag niya sarili niyang Yahweh. Talagang pakulto na siya. Tinatawag na niya ang sarili niyang Diyos. At dito po nagsisimula sa live pa pala, binanggit niya doon na wala siyang mentor dahil tinanong siya kung may mentor siya. Wala daw siyang mentor, sinabi niya lang na si Lord lang ang mentor niya. At diyan po nagsisimula yung mga false teachers. Si Kibuloy po, nagsimula siya, kaya siya naging gano'n dahil nag-fasting siya sa bundok, at doon sa bundok, after niya mag-fasting, kinausap daw siya ni Lord. Ganun po nag-i-start yung mga false teachers. Kinausap sila ng anghel, kinausap sila ng Lord. Yung founder, nalimutan yung pangalan ng founder ng Mormons, kinausap naman siya ng angel. May 3 plato pa yun na umiikot daw sa kanya, harapan. Yung founder ng INC, kinausap din siya ng Lord. At siya rin katuparan sa hula ni Isaiah. Dito po nag-i-start yung mga churches na kung saan ang mga founder ay mga false teachers. Kinausap sila ng Diyos. Kinausap sila ng anghel. Kaya mag-ingat po kayo, pag kinausap po kayo ng anghel sa panaginip, lumapit kayo agad kay Pastor, ha? Kinausap ako ng anghel, tapos bigla tayo dito sa harapan. Ito ang sabi ng anghel, wala pong ganun na. Kakausapin lang po tayo ni Lord through the Word of God, kaya dapat mag-devotion ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-devotion ka. Diyan naman po tayo kakausapin ni Lord through His words. Again, kaya po tayo ini-equip, balik naman natin yung natin yan. Kaya po tayo ini-equip ni Lord para malaman natin, ma-discern natin ano ba ang totoo sa hindi. Malaman natin kung anong katotohanan sa hindi. Baka yung napapakinggan natin sa Facebook, sa YouTube, sa kung saan namang platform, may baka false teachers na pala, hindi natin alam. Natutuwa tayo sa message, gumagaan yung pakiramdam natin, pero di natin alam, false teachers na pala yung nangangaral. Kaya we have to be equipped para ma-discern natin, malaman natin kung ano ang katotohanan. Kaya napakahalaga po yung essential doctrines natin, at least alam natin. Hindi natin pagdidipatihan dito kung anong stand natin sa eschatology, o main ba tayo, o post-meal. Yun po ay non-essential. Pwede tayo mag-divide pagdating sa end times. Ang mahalaga po sa end times, alam natin darating muli si Lord. Hindi po ba? Yun po mahalaga sa end times. At sa pagdating ni Lord, dapat na din natin ligtas tayo. Amen po? Ang essentials po ay dapat isa tayo ng stand sa Trinity.
There is but one God in three persons. Ang salvation natin ay kay Kristo lang matatagpuan, hindi kung kay nino man, hindi sa pastor, hindi sa leader, kundi kay Kristo lang. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Yan po yung mga essential doctrines na dapat alam natin. Kung may mga tanong po kayo, message nyo na lamang po si pastor or ako, message nyo lang po kami if may mga questions. Pero yun po yung dapat nating malaman. Dapat tinatayuan natin, the essential doctrines. Again, ito po yung purpose kung bakit tayo ini-equip ng Lord para malaman natin ano ang totoo, ano ang hindi. Kaya we have to discern lahat ng nagtuturo. Again, sabi ni Pablo in verse 14, balik po tayo sa ating text, in verse 14, Ephesians chapter 4, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Nalalaman na natin, na-recognize natin ano ang mali sa tama. Dahil tayo ay equipped, tayo ay in-equip ng Lord. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad, ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang mga kautusan at paglilinlang. Kaya ang question is, gaano tayo ka-equip when it comes sa salita ng Diyos? Ka-equip, gaano tayo ka-equip pagdating sa sound doctrine? Gaano tayo ka-equip sa mga aral, turo ng salita ng Diyos? Gaano katibay ang ating discernment pagdating sa what is right and what is wrong, what is true and what is lie, sinong totoo, sinong tama. Gaano kalawak, kalaki ang discernment natin. Of course, dahil tayo mga mananampalataya, it is the Holy Spirit who will lead us what is right. Dahil ang trabaho ni Lord, ang trabaho ng Holy Spirit ay ilapit tayo kay Jesus. Malalaman din natin kung pinapakinggan natin ay totoong nagtuturo kung inilalapit tayo kay Jesus. Dahil yun po yung purpose ng church. Yun yung purpose ng pastor. Yun yung purpose ng mga leaders. Dalhin ang kawan sa Panginoong Jesus. Again, kaya po tayo ini-equip so we can stand against false teachers. And lastly po, last point, bakit po tayo ini-equip? To strengthen in the truth. Again, ito yung purpose kung para ito po yung magiging dahilan para ma-discern natin kung anong tama sa mali. Kung nag-grow na tayo, kung lumalalim ang ating pag-unawa, pagkakilala sa Panginoon at sa Kanyang salita. Look at verse 13. In verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Bakit tayo kailangan ma-equip as a church? For us to be matured in our faith. For us to be matured in knowing Christ. Maging mature kay Lord. Tingnan niyo po sa ESV. Basahin ko na lang po sa ESV. In verse 13, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to maturehood. Para maging mature tayong mga mananampalataya. Maging mature kay Lord, maging mature sa pananampalataya natin. Lumalalim kay Lord. Dahil kapag lumalalim mo tayo kay Lord, madidiscern natin, ma-recognize natin what is right and what is wrong. At hindi lamang po individually na kanya-kanya o mag-isa lang tayo mag-grow, magiging mature, hindi po. Tingnan niyo po yung sabi ni Pablo again in ESV, verse 13, until we all attain to the unity. Ang ginamit niya dyan na pronoun ay we. Lahat tayo. Hindi po
isang tao lang, hindi isang member lang, hindi po. Lahat tayo as one body ay dapat nagmamature sa Panginoon, nagmamature sa pananampalataya. Lahat tayo dapat ay nag-grow ng sama-sama, sabay-sabay. Kaya ang question ay, gaano na tayo ka-mature in our faith? Gaano na tayo ka-mature sa Lord? Di ba dapat kapag kakonti problema o maliit na issue lang, dapat alam na natin paano pag-usapan, ayusin, solusyonan. Maliit na bagay na lamang dapat pinapalampas natin kasi we are maturing in the Lord. Mahalaga ang kapatid ko sa Panginoon, mahalaga ang aming fellowship as one church. Ganun ang mature na mananampalataya. Pero kamusta tayo? Minsan, konting problema lang, lumalaki ng lumalaki. Na dapat kaya namang ayusin natin. Imbis na magtulungan, nagkakampihan. Kapag mayroong bagong mananampalataya, hindi ba dapat tinutulungan ng matagal na sa Panginoon? Inilalapit siya sa Lord. Pero minsan yung matagal pa sa church, siya pa yung dahilan kung bakit natitisod ng kapatid sa Panginoon o yung bago. Hindi nagiging good testimony. Dapat na sa church, we are growing, maturing in our faith, in our love to each other. When it comes to knowing Christ, gaano kalaki ang desire natin to know Christ more and more. Dahil kapag lumalalim ang pagkakilala natin sa Panginoong Yesus, nagre-reflect po yan on how we serve one another. How we love our brothers and sisters. Kung paano tayo maglingkod sa ating kapatid sa Panginoon. And the question is, how mature we are as a church. How mature we are in the Lord. Look at verse 15 and 16 ng ating text. Sabi po, malapit na po ako matapos. Verse 15 and 16, sabi po dito, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos sa katulad ni Kristo na siyang ulo ng natin lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan mula rin sa Kanya. Tingnan niyo po, tayo po ay pinag-uugnay-ugnay ni Lord. Dahil tayo parte ng katawan ni Kristo. At tignan niyo po yung sinabi dito. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat isa, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Paano magiging mature ang church? Paano titibay ang church? Kung gumaganap ang bawat isa sa kanyang tungkulin. Kung nakikibahagi tayo, lalago ang church. Kung nakikibahagi tayo in ministry, in fellowship, in strengthening, in serving one another, anong mangyayari? Lalaki ang katawan, meaning magmamature ang katawan ni Kristo, patuloy na tatatag dahil sa pag-ibig. The question is, how mature we are as a church? And again, magmamature tayo if we desire to know Christ more and more. Dahil magre-reflect yan sa kung paano natin pakitunguhan ng ating kapatid sa Panginoon. Ang goal po ng church ay maging mature sa Lord. Maging mature sa salita ng Diyos. Para mag-grow yung pag-ibig natin sa bawat isa. And again, gaano tayo ka-mature kay Lord. Kaya ini-equip tayo para tumatag, tumibay, maging mature ang ating pagkakilala sa Panginoon Jesus.
we will be strengthened in the truth. Kapag po tayo pinatatag ng katotohanan ni Kristo, tayo po ay lalalim sa paglilingkod natin sa bawat isa. I will end. Ito po ang nais ni Lord para sa atin. Ito po ang nais ni Lord, kaya tayo ini-equip as a church. Ini-equip tayo to serve each other. Ini-equip tayo para malaman natin, ma-discern natin kung ano totoo sa hindi. At ini-equip tayo para lumalim ang ating pagkakilala kay Kristo. And the question is, bilang part of the church, are you equipping yourself? Are you doing your part para maging equipped? Again, ito po ang nais ni Lord. Tayo po ay ma-equip ng kanyang salita, ma-equip ng kanyang biyaya, ma-equip ng kanyang presensya, ma-equip ng salita ng Diyos. God bless po sa lahat. Tayo po ay manalangin. Holy Father, Lord, we thank you, O God, for you want us to be equipped, O God. Kaya ka po nagbigay ng mga leaders, nagbigay ng pastor, O God, nagbigay ng teachers, para ma-train ang church, para maihanda ang church, to equip the church, O God. Gusto niyo pong ma-equip ang church for the ministry. Gusto niyo pong ma-equip ang church for us to know what is right and what is wrong. He wants to equip the church upang patuloy namin kilalanin, patuloy namin i-desire na kilalanin si Kristo sa aming buhay as a church, O God. Ito po ang rason kung bakit niyo po kami nais ma-equip, O God. Kaya Lord, help us, O God, na maging part, O God, na involve ang aming sarili, na ma-equip ng iyong mga salita. Na maging part ng magiging disciple mo, Panginoon. Para kami po ay makihanda ng mga tao itinalaga mo, O God. Ihanda ng mga pastor, O God, ng mga elders, ng mga leaders, O God. Upang kami tumibay as one church, O God. Hayaan niyo po na maging desire namin, O God, na magpa-equip, na magkaroon kami ng teachable heart upang kami ay maturuan, O God. Na naisin namin, O God, na maturuan ka na yung mga salita, O God. Dahil, Lord, if kami ay equip, O God, makakapag-ministry kami ng maayos, O God. Mapaglilingkuran namin ang bawat isa out of love. Dahil ito po ang desire mo, ito ang nais mo, O God. We will be malalaman namin, madidiscern namin kung ano ang katotohanan sa hindi, Panginoon. For you equip us, Lord, with your sound doctrine, O God, with your teachings, O God, with your word, O God. Patuloy kaming lalalim as one church, lalalim as one body sa pagkakilala sa iyo. For we are equipped, trained to desire to know you, Panginoon. Kaya Lord, hayaan niyo pong ito ang naisin namin, Lord, dahil ito ang nais mo, God. Na ang mga mananampalataya, O God, ay ma-equip. Ito po, Lord,
higit sa lahat, kayo po ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Ikaw po ang magturo at patuloy niyo po kaming dalhin kay Kristo. So we may know Christ more and more and more sa buhay namin, O God. And Lord, kung meron po sa kalagitnaan namin, O God, na hindi pa po nakakakilala sa Panginoong Yesus, buksan niyo po ang kanyang puso at isip, Lord. Bigyan niyo po siya ng pananampalataya so he or she may believe in the Lord Jesus Christ. Dahil si Kristo lamang po ang namatay para sa aming mga kasalanan. Siya'y inilibing sa ikatlong araw ay muling nabuhay para magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, patawarin ang aming mga kasalanan. Bigyan kami ng bagong buhay na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Ama, O God. Help us to believe in the Lord Jesus Christ, O God. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Patuloy ka pong kumilos sa buhay ng bawat isang narito, O God. We praise you, we thank you for yours is the power and the glory forever and ever. In Jesus' name we pray.